Maaga pa lang at bahagya pa lamang sumisilip ang araw sa likod ng bundok. Naririnig na sa makitid na daan ang kaluskos ng tsinelas ni Lola Rosa habang pasan ang batyang puno ng maruruming damit. Mabigat ang bawat hakbang, wari bawat isa ay may kasamang dasal at pighati. Ang kanyang likod na tuwid noon ay ngayoy nakayuko na at ang mga kamay na dating malalakas ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa batya. Ah, Diyos ko, bigyan pa ako ng lakas. Hindi pa ako pwede sumuko. Bulong niya sa sarili. Ramdam niya ang mga butong kumikirot, lalo na sa tuwing nadadampot ang malalaking batya ng labada. Ngunit sa likod ng lahat ng sakit at habdi, ang tanging iniisip niya ay ang kanyang apo. Si Maya, siya ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng tumigil. Kung wala ako, paano na siya? Sino na ang kakalinga sa kanya? Sa ganitong mga alaala at pag-aalala, nagsisimula ang araw ni Lola Rosa. Nakabuntot sa kanya si Maya. 11 taong gulang, payat at marupok, ngunit may tibay ng loob na hindi matitinag. Bit-bit niya ang bayong na may sabon at maliit na palanggana. Hindi man kalafihan ang tulong, alam niyang kahit kaunti ay gumagaan ang pasa ng kanyang lola. Lola, ako na lang po ang magdala ng batya. Ang bigat niyan para sa inyo. Sabi ni Maya habang humihinto at nakatingin ng may pag-aalala. Napangiti si Lola Rosa, ngunit bakas ang pilit na tapang. Huwag na apo. Hindi pa kaya ng maliit mong katawan. Ako na lang. Napangiwi ang bata. Batid niya na nagsisinungaling ang kanyang lola. Araw-araw niyang naririnig ang mabigat na buntong hininga nito tuwing ibinababa ang batya. Ngunit hindi na siya kumibo. Ang mahalaga'y nakakasama niya ito at kahit paano ay nararamdaman ng matanda na hindi siya nag-iisa. Sa kanilang barong-barong, madalas ay tuyo at kanin lamang ang hapunan. Minsan talbos ng kamote na itinanim sa likod bahay. Ngunit ngayong gabi, wala silang nakain. Tanging tubig lamang ang puwedeng isilid sa sikmura. Apo, uminom ka na lang muna ng tubig para hindi sumakit ang tiyan mo. Wika ni Lola Rosa habang inaabot ang baso. Tahimik na tinanggap iyon ng bata at dahan-dahang uminom. Pagkatapos, mumiti siya. Okay lang po Lola, hindi naman po ako masyadong gutom. Sabi ni Maya, bagamat halata ang panghihina sa kanyang tinig. Napatingin lamang si Lola Rosa. Alam niyang nagsisinungaling ang bata. Ngunit mas pinili niyang manahimik. Ayaw niyang lalo pang maramdaman ng apo ang kanilang kakulangan. Bago matulog, gaya ng nakagawian, lumuhod sila sa tabi ng papag. Magkahawak kamay sabay nilang isinara ang kanilang mga mata. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Kahit wala kaming hapunan, buhay pa rin kami. Bigyan po ng lakas ang aking apo. Sana'y makapag-aral siya at matupad ang kanyang mga pangarap. Ako na lang po ang magtiis. Huwag na siya, dasal ni Lola. Mabagal at puno ng pag-asa. Tahimik na sumunod ang bata. Lord, salamat po kay Lola. Siya na lang po ang natitira sa akin. Huwag niyo po muna siyang kukunin. Kung pwede, ako na lang po muna ang magutom. Huwag lang si Lola, sambit ni Maya habang bahagyang nanginginig ang boses. Hindi nakapagsalita si Lola. Mahigpit niyang niyakap ang bata. Pinipigil ang pag-agos ng luha. Pagkatapos ng dasal, humiga silang dalawa. Ang liwanag ng buwan ay pilit sumisilip sa pagitan ng mga butas ng dingding. Lola, kapag lumaki ako, gusto ko pong maging guro. Para matulungan ko ang ibang bata na katulad ko, para hindi na sila maghirap. Wika ni Maya na puno ng pag-asa. Maganda yan apo. Ang pagiging guro ay hindi lang trabaho, kundi misyon. Tandaan mo manatili kang mabait at matatag. Tugon ni Lola habang hinahaplos ang buhok ng bata. Opo Lola, tapos kapag may pera na ako, bibigyan ko po kayo ng malaking bahay at hindi na kayo maglalaba. Sabi ni Maya ng masigla. Napangiti si Lola. Pagamat may lungkot na nakatago sa kanyang mga mata. Basta mag-aaral ka, huwag mong susukuan ang mga pangarap mo. Kahit mahirap, kaya mo lampasan. Huwag mong tularan si Lola na hindi natapos ang pag-aaral. Payo ni Lola Rosa. Sandaling natahimik ang bata. Pero Lola, kung sakaling mawala po kayo,
Tanong ni Maya na halos pabulong. Agad tinakpan ni Lola ang bibig ng apo at mariing tumugon. Huwag mong sasabihin yan. Habang humihinga ako, hindi kita iiwan. Ngunit sa kanyang dibdib, may takot na hindi niya kayang ipahayag. Sa bawat gabi na dumaraan, palaging may tanong kung magigising pa siya kinabukasan. Miyakap niya ng mahigpit ang bata. Hindi kita iiwan, Maya. Hindi kita iiwan. Wika ni Lola, halos parang panata. Sa labas, maririnig ang awit ng kuliglig at ang mahihinam hampas ng hangin mula sa tabing ilog. Dahan-dahang pumikit si Maya, nakahawak sa braso ng kanyang lola. Ngunit si Lola, gising pa rin. Nakatitig siya sa kisame ng kanilang barong-barong. Sa kanyang puso, may mabigat na kaba. Parang may aninong nakaambang dumating. Isang unos na hindi pa niya nakikita, ngunit dama na ng kanyang kaluluwa. Diyos ko, iligtas mo ang apo ko, kahit ako na lang ang kapalit. Bulong ni Lola sa katahimikan. At sa kalaliman ng gabi dumaan ang malamig na simoy ng hangin. Payak at tahimik, ngunit puno ng pagmamahalan na bumabalot sa kanilang munting tahanan. Isang umaga. Panayad ang simoy ng hangin at ang araw ay nagsisimula pa lamang sumilip sa likod ng bundok. Pasan ni Lola Rosa ang mabigat na batya ng labada, gaya ng nakagawian. Habang naglalakad siya sa makipot na daan papuntang ilog, napansin niyang basa at maputik ang lupa dahil sa ulan kagabi. Diyos ko, gabayan mo ako. Marami pa akong kailangang tapusin. Bulong niya habang pinipilit maging maingat sa bawat hakbang. Ngunit sa isang iglap, dumulas ang tsinelas niya at nawalan ng balanse. Bumulagta siya sa putikan at tumama ng malakas ng kanyang braso sa isang matigas na bato. Araay ang braso ko! Sigaw ni Lola, halos mawala ng ulirat sa sakit. Agad na iniwan ni Maya ang dalang palanggana at mabilis na tumakbo. Lola! Lola, wag po kayong kikilos! Nakuto! Anong gagawin ko? Sigaw ng bata habang umiiyak. Pilit na ngumiti ang matanda. Wala ito, apo. Kaya ko pa. Tulungan mo lang akong makatayo. Dahan-dahan siyang inalalayan ni Maya, ngunit nang mahawakan ang braso, muling napasigaw si Lola. Wag dyan, Maya, ang sakit. Halos hindi na makapagsalita si Maya sa sobrang takot. Diyos ko, baka hindi na siya gumaling. Paano na kami? Bulong niya sa kanyang isip. Nang makauwi sila, ibinagsak ni Lola ang katawan sa papag, awisan at nanginginig. Kinabukasan, tuluyang hindi na niya maigalaw ang kanyang braso. Ilang araw lamang ang lumipas, kumalat na sa baryo na hindi na makapaglabas si Aling Rosa dahil sa pilay. Isa-isang dumating ang mga suki, dalahang kaba at pag-aalangan. Pasensya na po, Aling Rosa, wika ng ginang habang nakatungo. Hindi namin kayang ipunin ng matagal ang mga damit, kaya napilitan kaming maghanap ng ibang maglalaba. Pero heto po, iniabot niya ang bote ng gatas ng palabaw. Sabi nila, mainam ito sa buto. Baka kahit paano'y makatulong sa inyo. Mumiti si Lola, bagamat nangingilid ang luha. Maraming salamat, pasensya na rin, hindi ko pa kayang maglabas sa ngayon. Nang makaalis ang ginang, hindi na niya napigilan ang pagluha. Paano na tayo, apo? Paano na tayo kakain? Bulong niya sa sarili habang nakahawak sa kanyang namamagang braso. Lumapit si Maya at marahang pinunasan ang luha ng kanyang lola gamit ang maliit na panyo. Lola, wag na po kayong umiyak. Hindi ninyo kasalanan ang nangyari. Hindi ninyo ginusto na madulas. Mahinahong wika ni Maya, pilit ipinapadama ang tapang upang mapagaan ang loob ng matanda. Ngunit tumulo muli ang luha ni Lola. Apo, wala na tayong kita. Wala nang bigas, wala nang ulam. Ayaw kong makita kang nagugutom. Mas mabuti na ako ang magtiis, wag lang ikaw. Napatingin si Maya sa lumang kalderong nakasabit. Walang laman kundi bakas ng mga nakaraang sabaw. Kumalam ang kanyang sikmura, ngunit pinilit niyang gumiti. Lola, kakayanin po natin. May paraan. Wag po kayong mawalan ng pag-asa. Isang hapon, habang nakahiga si Lola at nakapikit dahil sa matinding kirot, napansin ni Maya ang mga damit nilang hindi pa nalalabhan. Nakasalansan sa isang sulok ng kubo. Unti-unti na itong nagkakaamoy. Paalala ng hirap at kawalan ng kakayahan ng kanyang lola na magtrabaho. Yumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ng matanda.
Ako na muna ang maglalabala, sabi ni Maya. Matatag ang tinig bagamat may kapa sa kanyang dibdib. Nagulat si Lola at biglang iminulat ang mga mata. Ano? Hindi pwede, apo. Bata ka pa, hindi mo pa kaya. Mabigat ang trabaho ng paglalaba. Baka mapilayan ka rin. Umiling ang bata. Kaya ko po, Lola. Nakikita ko naman kung paano ninyo ginagawa. Marunong na rin po akong magkuskos at magbanlaw. Kung hindi ako kikilos, gutom lang po ang aabutin natin. Napatitig si Lola sa apo. Sa murang mukha nito, nakita niya ang tapang na hindi karaniwang taglay ng isang bata. Ngunit dama rin niya ang bigat ng desisyon. Apo, dapat nasa paaralan ka, naglalaro, nag-aaral. Hindi ikaw ang dapat nagtataguyod sa atin. Ako iyon. Napaluha si Maya, ngunit hindi inalis ang tingin. Lola, mas mahirap para sa akin ang nakikita kayong nahihirapan. Ayaw ko pong gabi-gabi kayong umiiyak dahil iniisip kung paano tayo kakain. Hayaan niyo po akong tumulong. Pangarap ko pong maging guro balang araw. Pero sa ngayon, ang pangarap ko ay makita kayong hindi na nagdurusa. Natahimik si Lola Rosa. Pilit nilulunok ang bigat sa kanyang dibdib. Niyakap niya ng mahigpit ang apo. Diyos ko, bata pa siya pero pinipilit ng maging matanda. Bulong niya habang pumapatak ang kanyang luha. Lola, sambit ni Maya habang nakayakap sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko kayo iiwan. Ako po ang magiging lakas ninyo. Huminga ng malalim si Lola at ipinikit ang mga mata. Sige na, apo, kung iyan ang gusto mo. Pero ipangako mo mag-iingat ka. Tandaan mo, hindi lang basta paghuhugas ng damit ang ginagawa natin. Kada pagkuskos, isipin mong may Diyos na nagbabantay. Ang bawat bula ng sabon ay panalangin para sa ating kaligtasan. Tumamo si Maya. At sa kanyang mga mata ay namuo ang kakaibang kislap. Hindi na lamang ng pangarap, kundi ng tapang at sakripisyo. Sa gabing iyon, bago matulog, magkahawak kamay silang muling nagdasal. Ngunit iba na ang laman ng kanilang mga panalangin. Si Lola Rosa ay humihingi ng lakas at proteksyon para sa kanyang apo. Si Maya ay humihingi ng tibay upang kayanin ang bagong pasanin na kanyang pinili. Sa labas ng kanilang barong-barong, malamig ang simoy mula sa tabing ilog. Tahimik itong dumadaloy, samantalang sa loob, gutom at hirap ang araw-araw na kinahaharap ng maglola. Maagang-maaga, nagdesisyon si Maya na puntahan ang mga suki nila na dati nagpapalaba kay Lola Rosa. Alam niyang matagal nang walang nagdadala ng labada sa kanilang kubo simula nang mapilayan ang kanyang lola. Nanginginig ang kanyang tuhod habang kumakatok siya sa unang bahay, hawak ang maliit na bayom na dala niya. Lumabas ang isang ginang na suki ni Lola. Nagulat man ito nang makita si Maya, halata sa mukha ang awa. Aba Aya, ikaw pala? Alam ko ang nangyari sa lola mo. Napilayan daw siya, pero bakit ka na parito? Huminga ng malalim si Maya bago nagsalita. Ako na po muna ang maglalaba, tita. Para naman may konting kita kami at may makain kami ni Lola habang hindi pa siya nakakabangon. Napailing ang ginang, hindi makapaniwala. Naku Maya, bata ka pa. Hindi mo pa kaya ang ganoong trabaho. Matatag ang tinig ng bata. Kaya ko na po, nakita ko naman po lagi kung paano ginagawa ni Lola. Matututo po ako. Tahimik na tumitig ang ginang kay Maya. Kita niya ang manipis na katawan ng bata. Ang payat na braso at ang mga paa nitong walang tsinelas. Ngunit nakikita rin niya ang determinasyong hindi karaniwan sa isang bata. Sa huli, napabuntong hininga siya. Kung ganon, sige, heto, dalhin mo na itong mga labada. Pag natapos mo, babayaran kita gaya ng binabayad ko kay Lola. Isang malaking batya ng damit ang inilabas ng ginang. Halos hindi ito maigalaw ni Maya sa bigat, ngunit pinilit niyang buhatin. Nang maitaas niya, nanginginig ang kanyang mga braso at halos mabuwal siya, ngunit kinagat niya ang labi at inusal sa isip. Para kay Lola ito, para kay Lola. Sa wakas nakaraping si Maya sa ilog. Pawisan, hingal at namumula ang pisngi. Ibinaba niya ang mabigat na batya sa gilid ng tubig. Ngunit bago pa siya makapagsimula, napansin niyang ang mga kababaihan doon ay nakatingin sa kanya. Hay, kawawa naman ang bata. Bulong ng isa. Ang liit-liit pa niya pero naglalaba na. Dapat nasa paaralan siya.
At hindi nakikipagsabayan dito. Sagot ng isa, sabay buntong hininga. Pero siguro wala na silang magawa dahil sa hirap ng buhay. Narinig ni Maya ang kanilang mga salita at saglit siyang napayuko. Sumisiksik sa kanyang dibdib ang bigat ng hiya, ngunit agad niyang pinunasan ang pawis sa noo at mumiti sa sarili. Hindi ko sila pakikinggan. Basta para kay Lola, gagawin ko ito. Lumapit pa ang isang babae at tinanong siya, Maya, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Hindi ba't masyadong mabigat to para sa iyo? Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Kailangan ko pong gawin, ate. Wala na pong ibang paraan para makakain kami ni Lola. Natigilan ang babae. Napailing. Ang tapang mo, bata ka. Naway gabayan ka ng Diyos. Umupo si Maya sa gilid ng ilog at isa-isang isinawsaw ang mga damit sa malamig na agos. Sa unang hawak pa lang, damanan niya ang lamig ng tubig na parang dumadaloy hanggang sa kanyang buto nang simulang kusutin ang tela. Mabilis na sumakit ang kanyang maliliit na daliri. Aray, mahina niyang bulong, ngunit hindi siya tumigil. Habang patuloy siyang nagkukuskos, nagsimulang kumirot ang kanyang likod at mangalay ang kanyang mga braso. Nadasgas din ang kanyang palad sa gaspang ng tela. Gusto na sana niyang umiyak, ngunit agad niyang pinahid ang luhang tumulo. Huwag kang iyak, Maya. Kaya mo to, para kay Lola ito. Mahina niyang bulong sa sarili. Sa bawat damit na kanyang nalilinis, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Ganito pala ang dinaranas ni Lola araw-araw. Naisip niya. Ngayon ko lang lubos na naiintindihan kung gaano kahirap ang ginagawa niya para sa akin. Nagpatuloy siya hanggang sa halos mawalan ng pakiramdam ang kanyang mga kamay. Ngunit bawat kuskos ay sinasabayan ng dasal. Lola, para sa inyo ito. Hindi ako susuko. Makalipas ang ilang oras, natapos din ni Maya ang kanyang mga labada. Basang-basa ang kanyang damit, sugatan ang kanyang palad, at hingal na hingal ang kanyang katawan. Ngunit nang makita niyang malinis na ang mga damit, napangiti siya. Inihatid niya ang malinis na labada sa kanilang suki at tinanggap ang bayad. Kaunti lamang ang iniabot, ngunit sapat na upang makabili ng bigas at kahit isang lata ng sardinas na pagsasaluhan nila ni Lola. Pag-uwi niya sa kanilang barong-barong, agad siyang sinalubong ni Lola Rosa. Apo, anong nangyari sa kamay mo? Bakit may sugat? Halos maiyak ang matanda sa pag-aalala. Mumiti si Maya, bagamat halatang pagod. Ayos lang po, Lola. Sugat lang po ito. Ang mahalaga, may kita tayo ngayon. Nakabili po ako ng bigas at isang lata ng sardinas. May makakain na tayo mamayang hapunan. Napaluha si Lola at niyakap ang apo ng mahigpit. Maya, patawarin mo ako. Ako ang dapat gumagawa nito, hindi ikaw. Hindi ko matanggap na ikaw ang nagsasakripisyo para sa akin. Umiling si Maya, pilit pinapalakas ang loob ng matanda. Lola, huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Kung hindi ko po gagawin ito, magugutom tayo. At saka, kayo po ang dahilan kung bakit matibay ako. Para sa inyo lahat ng ito. Mahigpit silang nagyakap at sa gabing iyon, kahit kanin at isang lata ng sardinas lamang ang kanilang pinagsaluhan, ramdam ni Maya ang kakaibang ginhawa. Sa kanyang murang puso, alam niyang nakayanan niya ang unang hakbang ng sakripisyo at iyon ay sapat na upang magbigay ng pag-asa kay sa kanyang lola. Maaga pa nang bumalik si Maya sa ilog upang maglaba muli. Ang sikat ng araw ay sumasalamin sa tubig at ang ihip ng hangin ay tila banayad na awit ng kalikasan. Habang nakaluhod siya at binabanlawan ang mga damit, bigla siyang nakarinig ng tawanan. Hoy, may gansa rito! Sigaw ng isang batang lalaki mula sa kabilang pampang. Agad siyang napatingin at nakita ang tatlong bata. May hawak na patpat ang isa at napapuro sa isang gansang naipit sa lambat. Ang gansa ay kumikislap ang mga balahibo na tila pilak na sumasayaw sa liwanag ng araw. Nagpupumiglas ito, hindi makawala. Pagkain natin yan, wika ng isa. Masarap iulam ang gansa, lalo na't walang masyadong nahuhuling isda ngayon. Natigilan si Maya. Nanlamig ang kanyang katawan sa takot para sa hayop. Huwag, sigaw niya, bago siya naglakad papalapit. Huwag niyo siyang saktan. Tumawa ang isa sa mga bata. Gutom na kami at masarap itong ulamin, aniya habang nakatitid sa gansa.
Kung gutom kayo, sagot ni Maya, nanginginig ang tinig. Maghanap na lang kayo ng ibang makakain. Pero ang gansang yan, wag niyo sanang saktan. Bakit? Iyo ba to? Balik ng isa, nakataas ang kilay. Mariing umiling si Maya. Hindi, pero buhay siya at may karapatan din siyang mabuhay. Hindi nakinig ang mga bata at nagsimulang lumapit sa gansa. Kinabahan si Maya. Agad niyang kinuha ang isang matalim na bato mula sa lupa at tumakbo patungo sa hayop. Nang maramdaman ng mga bata ang kanyang determinasyon, sila'y nagulat at umatras. Maya, anong gagawin mo? Tanong ng isa. Huminga siya ng malalim. Palalayain ko siya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinisira ang lambat gamit ang bato. Matalim ang hibla, kaya't nadasgas ang kanyang balat at dumugo ang kanyang palad. Napasinghap siya sa sakit, ngunit nagpatuloy. Aray, pero ayos lang to. Sandali na lang at makakawala ka rin, bulong niya sa gansa. Sa wakas, napunit ang lambat. Mabilis na tumakbo palayo ang gansa. Kumakampay ang mga pakpak na pilak habang nagmamadali itong nakalayo. Kumikislap sa ilalim ng araw na para bang nadiiwan ng bakas ng liwanag. Napanganga ang mga bata habang si Maya ay napaupo, pagod at pawisan, ngunit napangiti. Tumakas ka na, maging malaya ka. Pag-alis ng gansa, agad ding nagtakbuhan palayo ang mga bata, tahimik at halatang natatakot sa kanilang nakita. Naiwan si Maya sa pampang at biglang nag-iba ang anyo ng paligid. Ang tubig ng ilog ay kumislap na parang may mga bituin na nakalubog sa ilalim. Ang mga alon ay nagiliwanag at ang paligid ay napuno ng kakaibang enerhiya. Tahimik ang lahat. Maging ang mga ibon ay huminto sa paghuni at ang hangin ay tila tumigil. Napatitik si Maya sa kislap ng tubig. Ano ito? Bakit parang may nagbabago? Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sugatang kamay. Ngunit naalimutan ang sakit dahil sa hiwagam na sasaksihan. Narinig niya ang mahina, ngunit malinaw na pinig mula sa gitna ng agos. Maya, napakurap siya. Sino iyon? Mula sa gitna ng ilog, unti-unting lumitaw ang isang maliit na nilalang. Isang duwende na hindi hihigit sa 3 dangkal ang taas. Suot niya ang berdeng damit at may hawak na tungkod na kumikislap. Ang kanyang mga mata ay tila 2 bituin sa gabi. Naglakad siya sa ibabaw ng tubig na para bang ito'y lupa. Umigil siya sa tapat ni Maya at ngumiti. Ako si Ambo, aniya, isa sa mga tagapagbantay ng ilog na ito. Nanlaki ang mata ni Maya. Duwende ka? Tumango si Ambo. Oo, at nasaksihan ko ang ginawa mong kabutihan. Ang gansang iyong iniligtas ay hindi pangkaraniwang hayop. Ito'y alaga namin. Kung hindi dahil sa iyo, baka napahamak na siya. Hindi makapaniwala si Maya. Wala po akong ginawa kundi tulungan siya. Hindi ko matiis na makita siyang nasasaktan. Numiti si Ambo. At iyan ang kabutihan na hinahanap ng aming lahi. Ang sakripisyo mo'y hindi mapapantayan. Kaya't ako'y narito upang magpasalamat at magbigay ng gantimpala. Kinabahan si Maya. Gantimpala? Hindi ko po kailangan ng kapalit. Ginawa ko lang po kung ano ang tama. Ngunit kailangang may kapalit, tugon ng duwende. Sapagkat ang puso mong busilak ay dapat tumanggap ng biyayang karapat-dapat. Itinaas ni Ambo ang kanyang tungkod at mula sa liwanag ay unti-unting lumitaw ang isang batya na yari sa pilak at ginto. Ang gilid nito ay may ukit ng mga bituin at bulaklak at tila kumikislap sa bawat dampi ng sikat ng araw. Maya, wika ni Ambo. Ito ang aming regalo, isang batya na hindi mauubusan ng bigas. Makakatulong ito sa inyo ng iyong lola upang hindi na kayo magutom. Maaari mo ring ipagbili ang bigas sa murang halaga upang magkaroon kayo ng kabuhayan at matulungan din ang iba. Ngunit tandaan, gamitin lamang ito ng may pasasalamat at bukas palad na pagbabahagi. Kung sakaling ito'y magamit sa kasakiman, ang batya ay magiging sumpa. Nanlaki ang mata ni Maya. Isang batya na hindi na uubusan ng bigas? Totoo po ba ito? Ngumiti si Ambo. Oo, ito'y bunga ng iyong kabutihan. Napaluhod si Maya, nangingilid ang luha. Maraming salamat po.
Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ito'y malaking tulong para sa amin ni Lola. Mumiti si Ambo. Ang pasasalamat mo'y sapat na. Tandaan, Maya, ang tunay na kayamanan ay nasa puso, hindi sa bagay na nakikita. At sa isang iglap, naglaho si Ambo, naiwan si Maya na hawak ang mahiwagang batya. Pag-uwi, dala ang batya, agad niyang ipinakita ito kay Lola Rosa. Lola, sigaw niya, halos tumalon sa tuwa. May regalo po sa atin. Nagulat ang matanda at tumingin. Batya, Maya, saan mo nakuha yan? Bago ito at napakaganda. Halos hindi makahinga sa tuwa ang bata. Lola, hindi ito basta batya. Mula po ito sa isang duwende na nagngangalang Ambo. Sabi niya, hindi raw ito mauubusan ng bigas. Namilog ang mata ni Lola Rosa. Apo, baka niloloko ka lang. Walang ganyang bagay. Kaya po nating subukan, giit ni Maya. Ibinaba niya ang batya at nagdasal ng tahimik. Maya-maya, napuno ito ng malinis at makinang na bigas sa ilalim ng liwanag. Napatakip ng bibig si Lola. Diyos ko, totoo nga. Napaluha siya, nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang bigas. Apo, ito'y himala. Agad nilang sinangdok ang bigas at inilagay sa kaldero. Nang kumulo ang sinaing, kumalat ang amoy ng bagong lutong kanin sa loob ng kanilang kubo. Lola, makakain na tayo ng sapat. Sambit ni Maya, tuwang-tuwa. Niyafap siya ng matanda, hindi mapigil ang luha. Apo, hindi ko akalaing darating pa ang ganitong biyaya. Sa unang pagkakataon matapos silang magtipid sa pagkain, nabusog silang maglola at ang kanilang puso ipuno ng pasasalamat. Kinabukasan, nagpasya silang hindi maging makasarili. Lola, wika ni Maya, kung sapat na po para sa atin ang bigas, ibenta natin ang sobra sa murang halaga at magbigay din ng libre sa mga walang-wala. Sa ganon, may kita tayo at makakatulong din tayo sa ibang wala ring makain. Hindi ba't iyon ang bilin ni Ambo? Tumango si Lola Rosa. Bakas ang tuwa at pagmamalaki sa kanyang apo. Tama ka, apo. Ang biyaya ay hindi dapat itago, dapat itong ipamahagi. Nagsimulang magtinda si Maya ng bigas sa murang halaga. Dahil dito, maraming taga-baryo ang nakabili ng pagkain kahit kaunti lang ang kanilang pera. Ngunit hindi lamang pagtitinda ang kanilang ginawa. Naglaan din sila ng bigas para sa mga kapos at hindi kayang bumili, mga pulubi, ulila at kapitbahay na walang-wala. Una nilang binigyan si Mang Teryo, isang kapitbahay na may 4 na anak. Nang iabot sa kanya ang bigas, halos mapaiyak ito. Maraming salamat, Rosa. Maya, hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Ngumiti si Maya, wala pong kapalit. Ang mahalaga, may maipapakain po kayo sa inyong mga anak. Tuwing gabi, lihim silang nag-iiwan ng bigas sa mga pintuan ng mga pinakakapos, yaong halos walang makain. Dahan-dahang napuno ng pag-asa ang baryo, at sa kabila ng kanilang payak na pamumuhay, si Lola Rosa at si Maya ay naging huwaran ng kabutihan at sakripisyo, mga taong handang magbahagi ng biyaya para sa lahat. Paglipas ng ilang buwan, lalo pang gumanda ang takbo ng buhay ni na Lola Rosa at Maya. Sa tulong ng mahiwagang batya na patuloy na hindi nauubusan ng bigas, hindi na nila kailangang mag-alala kung may laman pa ang kanilang kaldero. Ang bawat sandok na bigas na ibinubuhos doon ay agad na napapalitan, busilak at malinis. Wari hinubog mula sa mismong biyaya ng kalikasan. Habang nagkakaroon sila ng kita mula sa pagpitinda, gumaling na rin ang pilay ni Lola Rosa. Unti-unti na niyang naigagalaw ang dati mahina at masakit na braso. Bagamat pinipigilan pa rin siya ni Maya na gumawa ng mabibigat na gawain, sapat na para makaluto siya, makapagsampay na damit at makaupo sa kanilang tindahan upang bantayan ang apo. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng kanilang bahay, napatingin si Lola sa kanilang dingding na yari pa rin sa kawayan at pawid. Apo, wika niya, sa tulong ng ating bigasan at ng mahiwagang batya, kaya na siguro nating ipaayos ang bahay. Hindi na dapat tayong nababasa tuwing umuulan. Nag-isip si Maya, Lola, kaya na po kaya natin? Hindi ba't mas mahalaga ang ibang bagay? Ngumiti si Lola at hinawakan ng kamay ng apo. Apo,
Ang bahay ay hindi lamang tirahan, isa itong kanlungan. Kung ligtas at matibay ang bubong natin, hindi na tayo mag-aalala tuwing uulan o babagyo. Napangiti si Maya at mahigpit na yumakap sa kanya. Tama po kayo, Lola. Gawin na po natin. At nagsimula nga ang unti-unting pagpapagawa. Ang pawid na madaling masunog at tumuloy na palitan ng yero. Ang dingding na butas-butas ay naging sementado. Hindi man magarbo, ngunit matibay, maaliwalas at sapat upang magbigay ng kapanatagan. Lola, tingnan niyo po, ang ganda na po ng bahay natin. Masayang sigaw ni Maya habang nakatingala sa bagong bubong. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lola Rosa. Salamat, Diyos ko. Sa wakas, hindi na kita makikita ang giniginaw tuwing gabi na umuulan. Habang patuloy na lumalago ang kanilang kita mula sa bigasan, hindi nakalimot si Lola Rosa sa paalala ni Ambo. Ang biyaya ay hindi dapat gamitin sa tasakiman. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Maya matapos maghapunan, binitiwan ng matanda ang isang seryosong mungkahi. Apo, hindi natin alam kung hanggang kailan mananatiling mahiwaga ang batyang ito. Kaya't habang maaga, bumili tayo ng lupa at magtanim ng gulay at palay. Kung sakaling mawala ang hiwaga, may kabuhayan pa rin tayong maaasahan. Napangiti si Maya, puno ng pag-asa. Tama po kayo, Lola. Mas mabuti pong maghanda. At ganoon nga ang nangyari. Nakabili sila ng maliit na lupa sa gilid ng baryo at diyon nagtanim ng mga gulay, prutas at palay. Habang si Lola ay abala sa pag-aalaga ng mga halaman, si Maya naman ay masiglang nagbubungkal ng lupa at nagdidilig sa bawat pagtubo ng mga binhi. Dama nila ang katiyakang may kinabukasan sila, hindi lamang nakasalalay sa mahiwagang batya. Samantala, ang kanilang bigasan ay lalo pang naging tanyag. Halos araw-araw, may pumipila sa kanilang tindahan. Maraming mamimili ang natuwa, hindi lamang sa murang halaga, kundi sa kakaibang kalidad ng bigas. Aling Rosa, wika ni Aling Marta, habang inaamoy ang biniling bigas. Ibang klase talaga ito. Ang bango, parang bagong aning palay, kahit matagal nang nakatabi. Sumabat si Mang Cardo habang nakikipag-usap kay Maya. At pag niluto, nako, ang lambot at hindi madaling mapanis. Hindi gaya ng iba, ito'y parang bigas ng mayayaman. Napangiti si Maya, medyo nahiya, ngunit halatang tuwang-tuwa. Maraming salamat po. Ang mahalaga, busog ang mga pamilya po ninyo. Maging ang mga bata ay natutuwa. Minsan, isang batang lalaki ang napadahan at nakangiting nagpasalamat kay Maya. Ate, sabi ni nanay, ang sarap daw ng sinaing namin, pati ako. Minsan hindi ko na nilalagyan ng ulam, kanin palang busog na. Hindi na nakapagsalita si Maya. Pinisil na lamang niya ang balikat ng bata at sa puso niya ay nag-umapaw ang saya. Isang araw naman, lumapit si Mang Noli, isang mahirap na mangingisda na matagal na ring nabibigyan ni na Lola Rosa at Maya ng bigas. May dalang supot na may lamang 3 kilong tilapia. Aling Rosa, Maya, sabi niya halos nanginiti at naiiyak. Tatanggapin niyo sana ito. Alam ko hindi kalakihan, pero ito lang ang kaya kong ipasalamat sa inyo. Malaking tulong sa pamilya ko ang bigas na palagi niyong ibinibigay. Dahil doon, hindi nagutom ang mga anak ko. Nagulat si Lola at tumanggi pa noong una. Naku, Mang Noli, hindi na kailangan. Ang mahalaga ay nakakatulong kami. Ngunit iginigiit ng mangingisda. Kung hindi nyo tatanggapin, para nyo na ring tinanggihan ang taus-pusong pasasalamat. Hindi ko kayang tumbasan ang bigas na naibigay nyo, pero sana tanggapin nyo ito bilang simbolo ng aking utang na loob. Nagkatinginan si Maya at ang kanyang lola, parehong napangiti. Tinanggap nila ang tilapia at sa gabing iyon, hindi lamang kanin ang kanilang hapunan kundi may masarap na ulam din. Habang kumakain, napuno ng ginhawa ang kanilang puso. Isang paalala na ang kabutihan, gaano man kaliit ay laging may kasukli. Sa bawat papuri ng mga mamimili, napapaluha si Lola Rosa. Sa kanyang isipan, alam niyang hindi nila dapat kalimutan ang kanilang pinagmulan, ang gutom at hirap na minsang bumalot sa kanilang buhay. Sa lahat ng tagumpay na natamo, hindi nakalimutan ni Lola Rosa ang kinabukasan ng kanyang apo. Maya, wika niya isang gabi, panahon na para bumalik ka sa paaralan.
Hindi na kita hahayaan pang mahinto sa pag-aaral. May kita na tayo at may gulayan na rin. Nanlaki ang mata ni Maya, halos hindi makapaniwala. Totoo po, Lola, pwede na po ako mag-aral ulit? Tumango ang matanda. Oo, apo, ang edukasyon mo ang pinakamahalagang puhunan natin. Kinabukasan, bumili sila ng bagong uniforme, libro at kwaderno. Habang suot ni Maya ang kanyang uniforme, halos hindi siya makapaniwala. Lola, para po akong nananaginip. Dati pinapanood ko lang ang mga batang naka-uniforme. Ngayon, magiging isa na po ulit ako sa kanila. Mahigpit siyang niyakap ni Lola. Apo, lahat ng hirap nating ay nagbunga. Ang makita kang masaya at nag-aaral, yan na ang pinakadakilang gantimpala para sa akin. Sa kanyang pagbabalik sa paaralan, sinalubong siya ng mga kaklase. Maya, buti nakabalik ka na. Ang saya. Sigaw ng isa. Ang ganda ng uniforme mo, sabi ng isa pa. Namula siya sa hiya, ngunit ngumiti. Salamat, pangarap ko talagang makabalik sa eskwela. Habang hawak ang kanyang bagong notebook, nangako siya sa sarili. Balang araw, gagamitin ko ang aking natutunan upang makatulong din sa iba. Hindi ko hahayaang masayang ang sakripisyo ni Lola. Dahan-dahang nagbago ang buhay ni na Lola Rosa at Maya. Mula sa barum-barum na tumutulo, nagkaroon sila ng maayos na tahanan. Mula sa kawalan ng makain, nagkaroon sila ng kabuhayan at gulayan. At mula sa batang dating naglalaba sa ilog, naging mag-aaral na ulit si Maya na puno ng pangarap at pag-asa. At sa lahat ng ito, hindi nila nakalimutan ang mahiwagang batya, ang bukal ng bigas na hindi na uubusan. Ngunit higit pa roon, natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay nasa kanilang puso, ang pagmamahalan ng maglola at ang kabutihang ibinabahagi sa kanilang kapwa. Isang umaga, banayad ang hangin at ang mga ibon ay nagkukumpetensya ng huni sa mga puno sa gilid ng ilog. Galing sa palengke si Maya, may gulay at karne. Habang naglalakad siya sa makipot na daan, napansin niya ang isang babaeng nakasuot ng bestida na tila hindi bagay sa alikabok ng baryo. Umikislap ang gintong hikaw sa tenga nito, at sa bawat hakbang ay may kumpiyansang waribay sanay sa lungsod. Ngunit ang mga matay malamig at mapanuri. Napatigil si Maya. Parang kilala ko siya, bulong niya sa kanyang sarili. Nang makarating si Maya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang parehong babae na malakas na tumakatok. Sunod-sunod na parang may inuutusan. Tok, tok, tok. Binuksan ni Lola Rosa ang pinto at halos mabitawan ang tabo ng tubig. Nanlaki ang mata niya at ang mga labi nanginginig. Luningning? Ngumiti ang babae ngunit may halong yabang. Ako nga, inay, matagal tayong hindi nagkita, hindi ba? Nagulat si Maya. Lola, sino po siya? Lumapit ang babae, tiningnan si Maya mula ulo hanggang paa, bago ngumiti ng malamig. Ako ang tiyahin mo, bata. Ako si Luningning, anak ng iyong lola at kapatid ng iyong yumaong ina. Pinapasok nila si Luningning. Agad niyang sinuyod ng tingin ang loob ng bahay. Malinis, sementado, may bagong bubong na yero, at sa isang sulok ay may nakasalansang mga sako ng bigas. Aba, bulalas niya, bahagyang tumaas ang kilay. Ibang-iba na itong bahay. Dati, halos butas-butas ang dingding at tumutulo ang pawid. Ngayon sementado na at may mga sako pa ng bigas. Inay, anong nangyari? Paano kayo nakaahon? Tahimik si Lola, pilit na ngumiti. Dahan-dahan lang anak, nag-ipon kami. May maliit na bigasan at may mga taong tumulong. Dahan-dahan daw? Inay, hindi ganun kabilis ang buhay. Ako ngang 8 taon na nagpakahirap, wala pa ring nabago. Kayo, parang biglang gumaan ang lahat. Nagkatinginan sina Maya at Lola, parehong nag-alangan. Wala kaming itinatago, tita, sabi ni Maya, mahinahon ang tinig. Pinagpala lang po kami. Ngunit nanatiling may matalim na titig si Luningning. Sa kanyang puso, sumisibol ang inggit na hindi niya maitago. Kinagabihan, habang sabay-sabay silang kumakain, nagsalita si Luningning. May yabang sa tinig niya habang paulit-ulit na sinusundot ang kanin gamit ang tinidor. Alam niyo ba, inay, 8 taon akong nagtiis sa syudad. Walang sumulat, walang nagtangkang kumustahin man lang ako. Para bang nakalimutan na ako ng sariling pamilya. Nanahimik si Lola Rosa, nakayuko sa plato.
Alam niyang si Luningning mismo ang naalimot at hindi nagpadala ng sulat, ngunit pinili niyang manahimik. Nagpatuloy si Luningning, tumingin sa paligid ng bahay na para bang sinusuri ang bawat sulok. Ngayon, pagbabalik ko, ibang-iba na ang nadatnan ko. Ang dati niyong bahay na halos butas-butas, sementado na. May bigasan pa kayo. At ni minsan, hindi ko nalawan. Para bang inilihim niyo sa akin. Umangat ang mata ni Maya at sumagot ng magalang. Tita, hindi po kayo nakalimutan ni Lola. Lagi niya po kayong binabanggit sa akin. Palagi po kayong kasama sa mga dasal namin. Ngunit umirap si Luningning, hindi kumbinsido. Dasal? Iyan lang ba? Hindi sapat yon? Gusto kong malaman kung paano kayo biglang umasenso. Hindi normal ang ganitong pagmabago. Nanatili si Luningning sa bahay ng ilang araw. Kunwari tumutulong, pero madalas ay puro reklamo. Maya, ang bagal mo. Kung ako ang nanay mo, hindi kita palalakihin na ganyan. Mahina at walang silbi. Dapat matuto ka ng mag-isa, hindi yung laging umaaasa ka lang sa matanda mong lola. Madaling maubos ang pasensya niya. Madalas ay sarkastiko ang kanyang salita at walang sausay ang kanyang pakikisama. Gabi-gabi umiiyak si Maya sa tabi ng kanyang lola. Lola, parang hindi masaya si Tia sa atin. Lagi niya po akong pinapagalitan. Hinaplos ni Lola Rosa ang buhok ng apo. Apo, may mga taong hindi marunong magdiwang sa tagumpay ng iba. Huwag kang matakot. Ang mahalaga, alam nating tama ang ating ginagawa. Isang hapon, habang nag-iigib si Maya, naiwan sa bahay si Luningning. Napansin niya ang banig na may napaumbok sa ilalim. Ano kaya ito? Bulong niya. Dahan-dahan niyang inangat at tumambad ang isang batyang kumikislap sa liwanag ng araw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ah! Kawa pala, ito ang sikreto ninyo. Bulong ni Luningning nang makita ang mahiwagang batya sa ilalim ng banig. Isang araw, habang nagkukunyari siyang nagpapahinga sa sulok ng bahay, narinig ni Luningning ang mahinang tinig ni Maya mula sa kabilang kwarto. Nagtaka siya at dahan-dahang lumapit. Maingat na hindi lilikha ng ingay. Sa siwang ng pinto, nasilayan niya ang pamangkin na nakaluhod sa harap ng batya. Mariing nakapikit at nananalangin. Pinagmasdan ni Luningning ang bawat galaw at tahimik na nakinig sa bawat salita. Ang dasal tay simple, puno ng pasasalamat at kababaang loob. Ngunit sa kanya, iyon ay parang sikreto ng kayamanan. Ah! Ito pala ang susi. Isip niya habang iniukit sa kanyang isipan ang bawat kataga ng dasal. Kung kaya ng batang ito, kaya ko rin. At kapag ako na ang may hawak ng batya, ako lang ang magiging mayaman at kilala sa baryo. Kinabukasan, mas mapanuri ang tingin niya sa maglola. Nagkunwari siyang masaya, ngunit sa kanyang loob ay nag-aalab ang kasakiman. Kung magagawa ni Maya, magagawa ko rin. Ako dapat ang makinabang sa lahat ng ito. Bulong niya sa sarili. At dumating ang gabi, habang mahimbing na natutulog, sina Rosa at Maya, dahan-dahang pumasok si Luningning sa silid. Maingat niyang inangat ang banig at kinuha ang batya, sabay itinago sa kanyang daladalang tela. Bit-bit ito, nagtungo siya sa isang lumang kubo sa dulo ng baryo. Isang matagal ng abandonadong tirahan. Walang nakatira, puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Doon niya inilagay ang batya. Mula ngayon, akin ka na. Bulong niya, nakangising mapait. Buong yabang na binigkas ni Luningning ang dasal na narinig niya kay Maya. Sabik na makita ang bigas na dumagsa mula sa batya. Ngunit sa halip na biyaya, puro alikabok at tuyong dahon lamang ang lumabas. Kumalat ang mabahong amoy sa loob ng kubo, na lalong nagpasama sa kanyang pakiramdam. Ano to? Sigaw ni Luningning, halos mabaliw sa galit. Bakit hindi ka gumagana? Paulit-ulit niyang binigkas ang dasal. Paulit-ulit niyang tinatapik at pinupukpok ang batya, ngunit iisang sagot lamang ang lumalabas. Putik, alikabok at mga latak ng tuyong damo. Humigpit ang kanyang kamao, nanginginig sa inis. Kung hindi mo ako bibigyan ng biyaya, bulong niya na puno ng puot. Sisiguraduhin kong mawawala rin sa kanila ang lahat.
Hindi sila dapat maging masaya habang ako'y naghihirap. At doon niya sinimulan ang mas malagim na plano. Isang kapahamakan na magpapabagsak sa kanyang sariling ina at pamangkin. Gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang baryo. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Ngunit si Luningning may hawak na pusporo at galon ng gaas, palihim na lumapit sa bahay ni na Lola Rosa at Maya. Kung hindi ko makukuha ang kayamanan ninyo, bulong niya, sisiguraduhin kong mawawala rin sa inyo ang lahat. Binuhusan niya ng gaas ang gilid ng bahay at sinindihan ito. Kumalat agad ang apoy, kumikislap, sumasayaw sa dilim ng gabi. "Lola, apoy!" sigaw ni Maya, nagising sa liwanag. Niyakap siya ni Lola. "Diyos ko, iligtas mo kami." Nagising ang mga kapitbahay. Nasusunog ang bahay ni na Aling Rosa. Nagsitakbuhan ang mga tao. Ang ilan ay may hawak na timba ng tubig, habang ang iba na may natulala, takot na baka madamay ang kanilang mga bahay. "Lola, natatakot po ako," iyak ni Maya habang mahigpit na kumakabit. "Ayoko po masunog." Mahigpit silang nagyakap sa gitna ng usok. Ngunit kahit tumagal ang apoy, mapapansin na hindi pa rin natutupok ang bahay. Lumiliyab ito, ngunit ang dingding ay hindi nauupos. Nagbulungan ang mga tao. "Ano ito? Bakit hindi natutupok ang bahay?" Mula sa gilid ng ilog, lumitaw si Ambo, ang duwende. Hawak ang tungkod na kumikislap. "Maya, Aling Rosa," sigaw niya. "Huwag kayong matakot." Itinaas niya ang tungkod. Mula sa langit, bumuhos ang ulan. Malamig, kumikislap, tila bawat patak ay may dalang liwanag. Binasa nito ang apoy hanggang sa maging singaw at tuluyang naglaho. Ahimik ang baryo. Ang lahat ay nakatitig, hindi makapaniwala sa himalang nasaksihan. Ngunit hindi nakatakas si Luningning. Nakita siya ng ilang kabataan, hawak pa ang posporo at galon ng gaas. Siya ang nagsimula ng apoy, sigaw nila. Lumapit ang mga tao at pinalibutan siya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. "Bakit mo ginawa ito, Luningning?" sigaw ng isang matanda. "Sarili mong nanay at pamangkin ang sinubukan mong sunugin. Wala ka bang puso?" Dagdag ng isa. "Anong klasing anak ang kayang gumawa niyan sa sariling ina?" "Napakasama mong tao, Luningning," sabad ng isang babae. "Ang mga taong dapat mong mahalin at alagaan, sila pa ang gusto mong sunugin." Tahimik si Luningning. Nakayuko, nanginginig ang labi, ngunit walang lumabas na salita. Ang bigat ng kahihiyan ay nakasubsob sa kanyang balikat, habang ang mga tao ay patuloy na nakatingin, puno ng hinanakit. Tahimik ang lahat. Si Lola Rosa. Nanginginig ang tinig at nangingilid ang luha, ay dahan-dahang lumapit kay Luningning. "Luningning, anak," aniya, halos pabulong. "Bakit mo kami gustong sunugin? Ako ang ina mo. At si Maya, pamangkin mo. Pamilya mo kami." Niyakap ni Maya ang braso ng kanyang lola at humitbi. "Tiya, bakit po? Kung gusto niyo ng tulong, sana sinabi niyo lang. Hindi ninyo kailangang gawin ito sa amin." Biglang dumampi ang malamig na ihip ng hangin mula sa gilid ng bahay. Naroon si Ambo at marahang lumapit kay Luningning. Ngunit hindi siya nakikita ng babae. Ang presensya niya'y parang anino lamang na walang anyo. "Luningning," umalinganggaw ang malalim at malamlam na tinig. Ang mahiwagang batya ay hindi para sa pusong puno ng kasakiman. Hindi ito kailanman magbibigay ng biyaya sa mga sakim at inggitin. Ang tunay na kayamanan ay para lamang sa pusong marunong magpasalamat at magbahagi. Nanigas si Luningning sa kinatatayuan niya. Tila binabalot ng lamig ang kanyang buong katawan. Nilingon niya ang paligid, ngunit wala siyang makita. "Sino yan? Sino ang nagsasalita?" Nanginginig niyang sigaw, habang pinipilit takpan ang kanyang mga tainga. Ngunit kahit anong gawin niya, malinaw pa rin niyang naririnig ang tinig ni Ambo, umaalingaunggaw sa kanyang isipan. Napaatras siya, nanginginig ang katawan. "Sino yan? Tumigil ka na!" sigaw niya, tinatakpan ang kanyang mga tainga. Ngunit paulit-ulit pa rin niyang naririnig ang tinig, umaalingaunggaw na parang galing sa kanyang sariling isipan. Tama na! Tumigil ka! Hindi totoo to!" Halos pasigaw niyang bulalas, halos mabaliw sa takot.
Nagtilian ang ilang tao sa paligid. Hindi maintindihan ang kinikilos ni Luningning. Nag-usap ang mga matatanda ng baryo. Isa-isa silang lumapit kay Luningning. Luningning, mariing wika ng isa sa mga nakatatanda. Hindi ka na po pwedeng mamalagi dito sa baryo kung ganyan ang dala mong asal. Sumabat ang isa pa. Mas mabigat ang tinig. Sinubukan mong sunugin ang bahay ng sarili mong ina at pamangkin. Napakasama ng ginawa mo. Nagkatinginan ang mga tao, puno ng galit at panghihinayang. Kung ayaw mong umalis ng kusa, daddad ng isa, mapipilitan kaming dalhin ka sa mga pulis. Hindi na kami papayag na muling malagay sa panganib ang buhay ng iba dahil sa asakiman mo. Sa harap ng lahat, si Luningning ay pinaalis sa baryo. Ang dating kumpiyansa niyang tindi ay napalitan ng kahihiyan. Wala siyang nagawa kundi maglakad palayo. Dala ang bigat ng sariling kasalanan. Habang papalayo siya, bulong ng mga tao'y narimig. Ang kasakiman ay hindi kailanman magbubunga ng kabutihan. Naiwan sina Lola Rosa at Maya, mahigpit silang niyakap ng mga kapitbahay. Hindi kayo nag-iisa, sabi ng ilan, habang ang iba na may napapailing pa sa matinding pangyayari. Napakabuti ng Diyos, bulong ng isang matanda. Nakataas ang kamay sa langit. Umulan agad at naapula ang apoy. May nagsabi rin, himala talaga ang nangyari. Sino ba naman ang makakapagpaliwanag kung bakit hindi natupok ang bahay kahit ang apoy ay matagal ding nagliyab? Sa di kalayuan, nakangiti lamang si Ambo, nakatayo sa gilid ng dilim, tahimik na nakatingin sa malayo bago tuluyang naglaho. Nang makaalis ang mga tao at muling bumalik sa kani-kanilang tahanan, lumuhod si Lola Rosa at si Maya sa kanilang papag. Sabay silang nagdasal ng taos-pusong pasasalamat. Una sa Diyos at pagkatapos ay sa mahiwagang kaibigan nilang si Ambo. Mabilis lumipas ang mga taon. Ang dating batang si Maya na naglalaba sa ilog gamit ang basag na palanggana, kumakapit sa pawis at dasal para lamang may maihain kay Lola Rosa, na yo'y isang ganap na dalaga na. Mahaba na ang kanyang buhok, matibay ang tindig, at marunong na siyang magsalita ng may kumpiyansa. Hindi na sayang ang lahat ng sakripisyo ni Lola Rosa. Ang mga gabing halos walang kain, ang mga tuhod na sugatan sa pagtatrabaho, at ang dasal na inuulit gabi-gabi bago matulog. Sa tulong ng mahiwagang batya na patuloy na nagbigay sa kanilang bigas at ng bigasan na naging pangunahing kabuhayan, natupad ang pangarap nilang maglola. Nakapagtapos si Maya ng kolehiyo. At hindi lamang siya basta nagtapos, kundi cum laude pa. Sa araw ng kanyang pagtatapos, punong-puno ang bulwagan. Nakaupo sa unahan si Lola Rosa, nakasuot ng simpleng dress, nanginginig ang tuhod, mabagal ang lakad, ngunit pinilit niyang dumalo. Sa kanyang dibdib ay nakapulupot ang rosaryong naging kaagapay niya sa lahat ng laban. Nang tawagin ang pangalan ni Maya, kumislap ang buong mundo para kay Lola. Tumindig si Maya sa entablado, taas noo at sa mga mata niya, unang hinanap ang kanyang lola. Salamat, Diyos ko. Natupad na ang pangarap ko para sa kanya. Bulong ni Lola Rosa, sabay tulo ng kanyang luha. Matapos tanggapin ang diploma, agad lumapit si Maya sa kanyang lola. Mahigpit niya itong niyakap. Lola, para po ito sa inyo. Lahat ng ito, lahat ng hirap, lahat ng tagumpay, para po sa inyo. Nakangiti si Lola kahit nanlalabo na ang kanyang paningin. Apo, hindi ko inisip na makakarating tayo rito. Sapat na sa akin na makita kitang matatag at marangal. Wala nang hihigit pang kaligayahan dito. Ngunit hindi dito natapos ang biyaya. Ilang buwan matapos ang pagtatapos, kumuha si Maya ng board exam. Mahabang gabi ang kanyang ginugol sa pagbabasa ng libro, pagsasanay sa mga lumang papel at panalangin. Lagi siyang dinadalhan ni Lola ng gatas o lugaw tuwing nag-aaral hanggang madaling araw. Maya, magpahinga ka naman, paalala ni Lola minsan. Kaya ko pa po, Lola. Kailangan kong magtagumpay para sa atin ito. At nang dumating ang araw ng resulta, halos buong baryo ang nagtipon-tipon sa tapat ng bahay nila. May dala ang mga kabataan na dyaryo at cellphone na may balita. Si Maya, nasa top 10, ika-6 sa buong bansa, sigaw ng isang binata. Nagyakapan ang mga tao, nagsigawan sa tuwa. Lumapit sila kay Lola Rosa. Rosa, ang apo mo hindi lang basta pumasa,
Nasa ika-6 na pwesto, inspirasyon siya ng buong baryo. Naiyak si Lola, nanginginig habang hinahaplos ang pisngi ng apo. Apo, hindi ko maisip, ganito ka na pala kataas makarating. Napatunayan mong hindi hadlang ang kahirapan. Yumakap si Maya ng mahigpit. Lola, kung hindi dahil sa inyo, wala ako rito. Lahat ng tagumpay ko ay bunga ng pagmamahal ninyo. Mumiti si Lola, ngunit sa kanyang puso ay may halong pangamba. Alam niyang unti-unti nang bumibigat ang kanyang katawan, ngunit hindi niya iyon ipinahalata. Ilang buwani, matapos ipagdiwang ang tagumpay ni Maya, mahimbing na natulog si Lola Rosa. Sa kanyang mukha ay may bakas ng kapayapaan. Tila isang batang pinatahimik ng magandang panaginip. Ngunit kinabukasan, hindi na siya nagising. Lola, gising po kayo. Nanginginig na boses ni Maya habang niyuyugyog ang kanyang balikat. Ngunit malamig na ang kamay ng matanda. Lola, huwag po ngayon. Hindi pa ako handa. Hagulgul niya. Niyakap ang malamig na katawan ng pinakamamahal niyang lola. Pakiramdam ni Maya'y gumuho ang kanyang mundo. Ang ingay ng mga kapitbahay. Ang mga yabad ng mga nagmamadaling pumasok. Lahat ay parang lumabo. Ang tanging malinaw ay ang katahimikan ng kanyang lola. Ang katahimikang pumunit sa kanyang puso. Isang marangal na burol ang ibinigay kay Lola Rosa. Hindi marangya, ngunit puno ng pagmamahal. Sa paligid ng kabaong ay nakapalibot ang mga puting bulaklak, simbolo ng kadalisayan ng kanyang puso. Dumagsa ang mga kapitbahay. Ang ilan ay may dalang kandila. Ang iba na may nag-abuloy ng bulaklak. Bawat isa ay may baong alaala. Tumayo si Maya sa harap. Nanginginig ang tinig. Mga kababaryo, si Lola Rosa ay napakabuting lola sa akin. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi niya nalilimutang magdasal at magpasalamat sa Diyos. Kahit minsan ay wala na kaming pagkain sa hapag. Bata pa lamang ako, nakita ko kung paano siyang nagsakripisyo, kung paanong sugat-sugat ang kanyang mga kamay sa maghapong paglalaba at kung paanong sumasakit ang kanyang likod sa pagtatrabaho, ngunit hindi niya iyon inalintana. Lahat ng pagod at sakit, tiniis niya alang-alang sa akin. Ang lola ko, siyang ilaw ng buhay ko. Sa kanya ko natutunan ang kahalagahan ng pananampalataya, ng pagmamahal at ng pagbabahagi sa kapwa. Kung anuman ang narating ko ngayon, ito'y dahil sa kanya. Umiyak ang maraming nakikinig. Isa-isang nagsalita ang mga kapitbahay. Si Rosa, kahit walang-wala sila noon, lagi pa ring handang tumulong. Noong nagkasakit ako at wala akong lakas, siya mismo ang naglaba ng mga damit ko. Kahit sugat-sugat na ang kanyang kamay sa sabon at malamig na tubig ilog, hindi ko yon malilimutan. At nang magkaroon sila ng kaunting ginhawa dahil sa bigasan, hindi nagbago si Rosa. Palagi siyang may inaabot na bigas para sa akin at sa mga apo ko. Kahit minsan ay alam kong sila man ay kapos, ganyan kabuti ang kanyang puso. Habang pinakikinggan ni Maya ang mga kwento, napagtanto niyang hindi lamang siya ang minahal ni Lola. Buong baryo pala ang nakaramdam ng init ng puso nito. Ilang taon din tangguro si Maya sa kanilang baryo. Pinili niyang manatili roon, hindi dahil sa akulangan ng oportunidad sa ibang lugar, kundi dahil nais niyang masuklian ang kabutihang naranasan niya at ng kanyang Lola Rosa. Para sa kanya, ang pagtuturo sa mga batang lumalaki sa hirap ay paraan upang ibahagi ang biyayang minsan ay ipinagkaloob sa kanya. Bawat araw sa silid-aralan ay puno ng halakhakan at ingay ng mga bata. Nakita niya sa kanilang mga mata ang sarili niya noon, yung batang nakaluhod sa gilid ng ilog, sugatan ang kamay at naglilinis ng labada para lamang may maipakain kay Lola. Kaya't para kay Maya, higit pa sa pagtuturo ang kanyang tungkulin, ito ay pagbibigay pag-asa. Ngunit dumating ang isang araw na kinatatakutan niya, na wala na ang hiwaga ng mahiwagang batya. Sa una, kinabahan si Maya. Paano na ako makakabigay ng bigas sa mga nangangailangan? Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi siya pinabayaan. Isang gabi sa ilalim ng buwan,
muling nagpakita si Ambo sa kanilang bukid. Nakasuot siya ng dati niyang damit na kumikislap sa liwanag ng gabi. May hawak na tungkod. Maya, wika ng matanda, natapos na ang hiwaga ng batya, ngunit huwag kang mangamba. Ang biyayang ipinagkaloob noon ay hindi nawala. Lumipat lamang. Mula ngayon, pagpapalain ang inyong bukid. Hindi ito mauubusan ng ani at magiging sapat para sa inyong pamilya at sa lahat ng mga batang nangangailangan. Naiyak si Maya at nagpasalamat. Ambo, salamat po, hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng mga batang umaasa. At nagsimula nga ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Hindi na galing sa mahiwagang batya ang bigas na kanyang inaabot, kundi mula mismo sa anilang bukid na patuloy na pinagpapala. Isang hapon, matapos ang klase, tinawag niya ang isa sa kanyang mga estudyante. Carlo, para sa iyo ito. Sabay abot niya ng isang supot ng bigas. Namilog ang mata ng bata. Tatalaga po, ma'am, para sa amin ito? Ngumiti si Maya. Oo, Carlo, dalhin mo yan sa nanay mo para may laman ang tiyan niyo habang nag-aaral ka. Tuwang-tuwa ang bata at sabay na sabi, hindi lang po kayo maganda, ma'am. Napakabait niyo pa. Napatawa si Maya at tinapik ang ulo ng bata. Ay sus, ng bola pa ito. O siya, sige, kumain ka ng mabuti ha, para matalas ang isip mo habang nag-aaral. At ganon po ang naging buhay niya. Hindi man sobra sa kayamanan, kundi masagana sa ngiti at pasasalamat ng mga batang natutulungan niya araw-araw sa kanyang puso. Dala-dala pa rin niya ang aral ni Lola Rosa. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o ginto, kundi sa pusong handang magpasalamat at magbahagi. At iyon ang iniwan niyang pamana, hindi lamang sa kanyang mga estudyante, kundi sa buong baryo.